Oras po natin mga kabayan kong Filipino-Chinese, Chityam Chap Gohun 7:15 ng umaga. Bawat anggulo bubusisiin, lahat ng panig uusisain, lalahad sa publiko punto por punto. Dapat bang ma-impeach si Pangulong Noynoy Aquino dahil sa DAP? Makakasama po natin dito sa studio si Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares. Congressman, umagang kay ganda po sa inyo. Umagang kay ganda rin po. Andito rin po si Professor Danilo Araw ng University of the Philippines. Professor, kumusta po? Magandang umaga po. Magandang umaga po. Congressman, meron na pong dalawang inihaing impeachment complaint. Ang isa'y galing kay Atty. Oliver Lozano. Maraming nagtatawa doon. Pero yung pangalawa ay galing kay Congressman Buboy Sihuco. Kahapon po final yung verified complaint. I-endorse po ba ninyo ito? Well, hindi pa namin nabasa ang complaint ni Congressman Sihuco. However, he communicated with us. No? Ang problema lang, ang Bayan Muna, nag-commit kami to endorse the Bayan complaint. No? Pero I'm sure, alam nyo, marami namang congressman ang pwede mag-endorse ng kahit sinong impeachment complaint, kahit ano. Kasi ano ba naman ang endorsement? Ang ibig lang naman sabihin yun, simulan na ang proseso para maimbestigahan ang DAP. Tingin naman namin yung impeachment process sa House, maraming datos ang bayan kasi ngayon paano nyo hinugot ang pondo at saan napunta. At ang impeachment process, isang paraan yan para malaman natin. Kaya siguro naman maraming mag-endorse ng mga impeachment complaints na ipa-file. Hindi po ba magkakaroon uli ng technicality gaya po noong nakaraan? Si ganito ang nag-file ng nauna. Yes. Sa pangalawa, ano po yun? Mabuti naman nagbago na ang jurisprudence ng House. Ang matagal na naming ina-argue nung panahon ni Gloria Arroyo ay nagbago na. Ngayon, ang jurisprudence ng House, ang lahat ng impeachment complaints na ma-file and referred ay valid. So kahit tatlo man kayo ang naka-file, basta sa opening ng SONA, lahat pasabay-sabay kayong mare-refer under the congressional jurisprudence sa impeachment, pwede na yan. So tatlo-apat man kayo, basta you were referred simultaneously by the plenary to the Justice Committee. Bago ko lang puntahan si Professor, kayo po ba naniniwala sa sarili niyo bilang isang abogado na dapat ma-impeach ang Pangulo dahil dito sa DAP? Yes, oo. Isa kami sa petitioner sa DAP. No? Ginagawa yan dati ni former President Arroyo. At si President Aquino at kami, sa oposisyon noon, alam naming mali yan. Kinundina namin yan kay si President Arroyo. So hindi pwedeng sabihin ni President Aquino na hindi niya alam na mali ang DAP. No? At pangalawa, may Senate bill pa nga siya na nagsasabing hindi mo dapat pwedeng galawin yung pondo. Kung gusto mong galawin ang pondo, sabi ni President Aquino, nang senador pa siya sa Senate Bill 3121, magpaalam pa sa Kongreso kasi Kongreso nagpasa ng batas You cannot amend the law. So hindi siya pwedeng mag-claim ng good faith dito, Tunying Ngayon, napakaraming pera ang nawalda sa DAP. May krimen ba pero walang kriminal? Babalik na naman ba tayo sa Arroyo days na malaking pondo ang nawala sa taong bayan, wala man lang tayong ma-hold into account. So, tingin namin dapat ma-impeach si President. Kayo po, Professor, outsider kayo. Anong tingin nyo, ang isa po bang impeachment complaints sa panahong ito ay uusad at nararapat ba under the present circumstance po? Sa unang tingin, parang yung numbers ay nasa panig ng Partido Liberal na kinabibilangan ni Pangulong Aquino. Pero tama si Congressman Colmenares, dapat na umusad yung proseso dahil di naman to usapin ng posibilidad o imposibilidad ng pagpasa ng impeachment. Dapat malaman ng tao yung katotohanan at lahat ng sangkot ay dapat na managot talaga. Kaya nga yung University Council ng UP Diliman kahapon ay nag-issue na ng pahayag laban sa Disbursement Acceleration Program. Bagamat may pagkakahati yung mga faculty namin kasi may mga pabor kay Pangulong Aquino, meron ding hindi pabor. Ganoon naman talaga. Pero may malinaw na tindig yung mga faculty ng Diliman na dapat na may managot dun sa nangyari at siguraduhin na may transparency and accountability under the Aquino administration. Pero kayo na po ang nagsabi, para ito yung numbers game. Hindi po kaya ang tawag nga dito futile exercise na mag-e-effort ang bayan muna at ang pang grupo. Pero pagdating sa dulo,
well, you need more than 90 congressmen para po makalampas yan sa House. Alam mo, Tunying, nagtuturo ako ng periodismo sa pamantasan at ang isang prinsipyo ng periodismo ay yung truth-telling. Para sa akin, there's nothing futile in ferreting out the truth. Kasi unang-una, ito ay isang proseso. Sige, pwedeng yung ibang tao walang ilusyon na ito ay talagang maipapasa at magre-resulta sa conviction kung ang numbers ay nasa House, mas lalo na sa Senado. Practically, baka hindi na pagbotohan pa yan sa Senado at sabihin na not guilty si Pangulo Aquino in the unlikely event na pumasa ito. Pero ang punto natin dito, Tunying, ay malaman yung katotohanan at magkaroon ng proseso talaga ng investigasyon at siguraduhin na may mananagot talaga. Kasi ang problema ngayon, parang sinasabi ng iba na hanggang kay Secretary Butch Abad lang yung kasalanan sapagkat siya yung secretary ng DBM. Pero malinaw naman sa mga memorandum on the DAP, sino ba nakapirma ron? Si Pangulong Noynoy Aquino. Kaya sa tingin ko, may pananagutan siya rito at dapat nating malaman yung katotohanan. At ito yung panawagan din natin sa publiko, ikaw man ay pabor o hindi kay Pangulong Noynoy Aquino, dapat tayong dumaan talaga sa isang proseso tulad ng impeachment para makita talaga yung katotohanan. Kayo po yung nagbantay dito eh. Medyo matagal po itong, actually, na-dribble pa nga ito ng Supreme Court. May pruweba po ba para maidiin ng Pangulo dito? Kasi ang napansin ko sa desisyon ng Supreme Court, parang tinira si Abad at yung mga nagsasalita para sa Pangulo, parang ini-insulate ng Presidente rito. In fact, doon sa mga memorandum na sinabit ng DBM as ordered by the Supreme Court, may mga nakita kaming marginal notes din na walang parang pare-pareho kay GMA dati. Nakalagay doon sa isa, sabi niya, doon sa pagpili ng proyekto, let's discuss this muna. So, ibig sabihin, siya ang pumipili ng proyekto. Ano ba ang DAP, Tunying? May 5 billion pesos para sa limbawa sa DepEd, paggawa ng eskwelahan. In the middle of the year, kukunin mo yung 3 billion, ipamigay mo sa mga senador sa impeachment, sa paborito mong distrito, sa paborito mong liberal na gobernador. So, nire-align mo siya. Hindi lang tinanggalan mo ng eskwelahan ng kabataan, binigyan mo pa yung mga paborito mong senador at gobernador, and at the same time, nilabag mo ang batas. So, itong mga pagpili niya ng proyekto is one smoking gun. No? At yung good faith, tingin namin, mahirap panindigan yung good faith kasi alam niya na mali mag-realign ng pondo mula sa batas ng GAA. Tinasan pa nga yung budget doon sa arterial road sa Tarlac, di ba? From 1.1 billion, ginawang 2 billion. Pero, Professor, ito, huling punto na lang. Sabi nga ni Congressman Rodito Albano, how can you impeach a popular president? Ano kaya magiging damdamin ng bayan dito? Oo, sa House, baka nga hindi umusa dahil kakampi niya. Pero ano kaya magiging damdamin? Sa kasalukuyang mga problema natin, kailangan ba natin talaga ito? Iba kasi yung terminong popular sa notorious. Para sa akin, popular siya as far as the surveys are concerned. At totoo naman, to some extent, may mga taong naniniwala o mayorya ng Pilipino ay naniniwala na siya ay lesser evil kumpara kay Arroyo. Ang problema kasi yung pamantayan natin ng nakaraan, sobrang baba na. Kaya basta't medyo matino ka ng konti, magiging popular ka na. So yun yung konteksto na dapat nating tingnan. Tapos pangalawa, anuman ang iyong katayuan sa survey, hindi ka naman presidente ayon sa sinasabi dun sa survey, dapat makita natin kung ano talaga yung nararapat na gawin at yung katotohanan talaga. So yun lang yung dapat nating tema ngayon. Matuwid nga yung daan, pero kung patungong katiwalian naman, ano yung mangyayari sa atin? Professor, salamat po sa inyo. Congressman, kailan po namin naasahan yung filing ng grupo po ninyo? Well, ang magpo-file ng impeachment complaint ay hindi kami, ang bayan. Mag-endorse so, kayo? Mag-endorse lang. So, malamang bago mag-SONA yan, magpo-file na yung bayan. At karapatan ng taong bayan na mag-file niyan kasi malaking pondo ng taong bayan ang nawala sa DAP. Congressman, salamat po. Professor, mabuhay po kayo sa UP. Ang ating pong katanungan, kapamilya, dapat bang ma-impeach ang Pangulo? Dahil sa DAP, ang nagsabi ng oo, dapat ma-impeach ay 40% at ang nagsabing hindi, 60%. Mga kapamilya, kung ako po ang tatanungin, ayoko pong ma-impeach ang Pangulo Aquino. Sa dinami-dami po ng problema ng bansa ngayon, kahit pa ang marami ay kagagawa ng Administrasyong Aquino, pinakahuling kailangan po natin ng isang krisis politikal na maghahati-hati pa sa bayan. Pero, hindi po ibig sabihin ito na naniniwala akong walang mali sa ginawa ng Pangulo. Diretsohang sasabihin ko po, gamit ang desisyon ng Korte Suprema at lohika at kasaysayan, mali po ang Pangulo sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Hindi po niya pwedeng inguso ang kanyang budget secretary na siyang arkitekto ng DAP dahil
Hindi naman po ito maipatutupad kung walang basbas ni Pinoy. At may mga pruweba po dito, mga dokumentong pirmado mismo ng presidente. At hindi rin po pwedeng sabihin na maganda o mabuti ang intensyon kahit palabagin ang batas. Sa Biblia, meron pong isang Israelita na ang pangalan ay Uza. Ang bilin po ay ganito, huwag hahawakan ang kaba ng Panginoon. Ngunit nang ang kaban po ay mahuhulog dahil ibinibiyahit nakasakay sa karitela, hinawakan po ito ni Uza. Alam po niyo dahilan? Nagmamalasakit po siya. Mabuti po ang kanyang intensyon. Tanong, pinatawad po ba si Uza? Noon din siya namatay. Ang sabi nga po ng isang Bible scholar, let none think that a good design will justify a bad action. Dapat pong managot si Pinoy at ang kanyang mga kabarkada sa unconstitutional na DAP. Kung si Gloria Arroyo po siguro ang gumawa ng fiscal dictatorship na ginawa ni Pinoy, baka po nagngangalit na ang ngipin ng marami at gusto nang dapurakin si Aling Gloria kasama na si Secretary Lacierda. Lamang, nais ko pong magpakatotoo. Wala pong impeachment complaint na isasampa ngayon ang uusad sa Kongreso. Tanong niyo sa akin kung bakit. Bakit? Paano ba naman i-impeach ang Pangulo ng mga kongresista at senador na nakinabang din at namunini sa DAP? Wala pong masamang maghain ng impeachment. Pero kung gusto po niyong habulin si Pinoy, meron po kayong 700 araw na mahigit pag siya ay bumaba na. Sa totoo lang po, ito po ang pinaka-seryoso na problemang hinaharap ngayon ng Pangulo. Hindi nga makakibo Ang tingin ko, nagpapanik ang Malacanang kung sino-sino ang inuunguso kay gulo sa palasyo.